Para sa mga pamilyang nagkawalay, wala nang sasaya pa kapag muling nagkasama-sama, lalo na't panahon ng Kapaskuhan. Gaya na lang na mag-inang nakabalik sa kanilang pamilya matapos mawala ng may isang buwan. Pero hindi lubos ang kaligayahan ng ginang. Alamin kung bakit sa pagtutok ni Joseph Moro. Mundigan ang hindi makasama sa Pasko ng mag-inang si Josephine at Maymay ang kanilang pamilya. November 21 nang mawala sila, nagpalaboy-laboy sa Valenzuela. Kaya ganun na lamang ang panalangin ni Marlon na makita ang kanyang mag-ina. Pati ang panganay niyang anak na si Marian, alalang-alala sa nakababatang kapatid. Yun ang iniisip na yung lagi. Kunyari, kakain kami ng masarap. Yung nanay kaya, si mama kaya, masarap kaya kinakain. Medyo, kami, malungkot pag kulang sila. Iniisip ko rin po kung saan sila kumakain. Saan po sila natulog? 2 araw bago magpasko, tila isang regalo ang natanggap ni Marlon. Nakita ng sagip-kalinga ng DSWD ang kanyang mag-ina. Kagad-agad kinontak ang pamilya ni Marlon. Unang tinawag niya ako nung akap-akap ng DSWD. Papa! Ayun, hindi na ako hiningan ng birth certificate. Parang gift sa akin ni Lord. May kumurat sa puso ng social worker na si Mayan Roldan nang i-turn over na nila si Maymay sa kanyang ama. Yung bata kahit na meron siyang mga bagong laruan coming from our donors, meron siyang mga maraming pagkain. So, dala-dala niya yung backpack niya, tapos lagi siyang pumupunta doon sa akin at sinasabi niya, Mama, gusto ko sa papa, uwi mo ko sa papa ko. Pero hindi lubos ang pagsasaya ng pamilya Gonsalvo. Kapiling man na ni Josephine ang kanyang mga anak, halos buong buhay niya, hinahanap naman niya ang kanyang amang si Jimmy Nipis na huling balita raw niya ay sa Saudi Arabia nagtatrabaho. Isang lumang litrato ang nalalabing alaala ng hinahanap niyang ama. Salat man sa buhay, hindi material na bagay ang hiling ni Josephine. Sana magkita na tayo. Magkasama. Tuwing bagong taon, marahil ang hiling ng bawat isa sa atin, bagong buhay. Pero may ilan na ang hiling ay maibalik ang dati. Kahit na anong ganda ng isang lugar, punuin mo man siya ng sangmalmal na kayamanan, pagkain, hahanap-hanapin mo pa rin yung tunay na pagmamahal na nanggagaling sa pamilya. Joseph Morong, nakatutok, 24 oras. Kanyang tatay. Ginugunita ngayong araw ang kamatayan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Mahigit 100 taon man ang lumipas, patuloy na dinadakila ng ating bayan ang kanyang mga nagawa. Nakatutok si Victoria Tula. Sinariwa ang kabayanihan ng pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal sa isang seremonya sa Luneta kung saan siya pinatay ng mga Espanyol 114 na taon na ang nakakaraan. Panauhing pandangal si Pangulong Noynoy Aquino kasama sina Vice Presidente Jejo Marbinay at Manila Mayor Alfredo Lim. Pinangunahan ng Pangulo ang pagtataas ng watawat na sinundan ng pagkanta ng pambansang awit. Matapos nito, nag-alay ang Pangulo ng bulaklak sa monumento ng Pambansang Bayani. Nagkaroon din ng unveiling ng logo ni Rizal na ginawa bilang paghahanda sa kanyang ika-150 kaarawan sa susunod na taon. Bukod dito, nag-alay din ng bulaklak ang mga kamag-anak ni Rizal at iba pang dumalo sa seremonya. Siyempre, kinakailangan, huwag natin kalilimutan at bigyan ng pagpahalaga yung pagkamartir, pagkakapatay kay Dr. Jose Rizal. Mahigit 1 siglo na ang nakararaan simula ng pumanaw si Dr. Jose Rizal sa lugar na ito. Pero ilang daang taon man nung lumipas, mananatiling buhay sa alaala ng mga Pilipino ang kanyang kadakilaan. Idol mo ba si Jose Rizal? Opo. Kasi po, sinalalay niya po yung buhay niya para sa mga tao. Tayong mga Pilipino, dapat proud tayo na siya ang naging national hero natin. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Ngayong gabi, tunghayan po ninyo ang kakaibang uri ng pagmamalasakit at taus-pusong paglilingkod na ginawa ng GMA Kapuso Foundation. Sa kagustuhan naming makapagbigay ng galak sa ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan, maging ang isang kaliblib-libliban na bayan sa Ilocos Norte ay aming pinuntahan. Yan ang tampok namin ngayong gabi. Sakay ng truck, sinuong namin ang tagong barangay ng Payak.
Sa Banggi, Ilocos Norte, 17 ulit naming tinawid ang ilog na ito. Pagdating sa lugar, tahimik na naghihintay sa loob ng silid ang mga estudyante. Nakatawag pansin sa amin si Arnulfo. Present siya, pero ang lapis niya umabsent na. Subalit tuloy pa rin siya sa pagsulat. Napintahan ng saya ang mukha ng mga bata nang matanggap ang aginaldong dala natin. Si Arnulfo may magagamit ng bagong lapis. Malaking tulong po sa kanilang edukasyon ang mga naibigay ninyo tulad ng kanilang mga lapis at notebook para mas lalo silang maenggan yung mag-aral. Dinaanan din namin ang mga eskwelahang pinatayuan natin ng mga bagong silid sa Karuan, Bayog, at sa Abaca Elementary School. Sunod naming pinuntahan ang tribong Isnet na naninirahan sa Dumalne. Matatamis ng ngiti ang bungad nila sa amin. Singkulay ng kanilang pananamit ang isinalubong nilang tradisyonal na sayaw. At nang makita nila ang dala nating regalo, ang mga chikiting, abot tenga ang ngiti. Kaya hindi namin pinatagal pa ang kanilang pananabik. Sa gitna ng kagalakan, nangungulila pa rin ang puso ng batang si Lori Ann. Ang kwento niya, sanggol pa lang siya nang lumisa ng ama. Anong pangalan niya? Lorenz, Lorenzo. Anong yung tatawag mo kapag nakita mo siya? tatay. Tay, no, asa nga mga yung tundong ang basingang. Mang Lorenzo Romero, sana po nakaabot sa inyo ang hiling ng inyong anak na si Lori na naghihintay matagal ng panahon sa Banggi, sa Ilocos Norte. At kung sakaling nais mong makipag-ugnayan sa kanya, bukas ang GMA Kapuso Foundation para kayo'y matulungan na muling magkita. Samantala, maraming salamat po sa Procter & Gamble Philippines. Nakatuwang natin sa unang hakbang sa Kinabukasan Project Part 2. Salamat din sa mga nagpatuloy sa ating team dyan sa Ilocos. Abangan! Bagong diet at workout para raw sexy tayo sa 2011? Alamin. Hockey game sa Amerika na uwi sa sapakan? At ilang animal rights advocate umiksena sa loob mismo ng Dolphin Show sa Quezon City. Susunod na yan dito sa 24 Oras.